Umaga po sa lahat. Meron lang akong gustong reaksyon kung saan bakit nga ba napaganda ni Yorme ang Manila samantalang ilang mayor na ang dumaan hindi nagagawa. Simple lang. 3 bagay lang ang masasabi ko. Una, si Yorme kasi ramdam niya kung ano yung hirap ng mamamayang taga Maynila kasi mahirap din siya. Nag-umpisa din siya sa hirap. Pangalawa, si Yorme kasi, kung ano yung pinangako niya, tinutupad niya. Pangatlo, si Yorme kasi, kahit anong sira ang ginawa sa kanya, hindi siya nagpapatinag, kundi ginawa niyang inspirasyon yung mga bagay na paninira sa kanya. Pinamukha niya sa mga naninira sa kanya na hanggang sira lang kayo, pero gumagalaw ako. So yun ang kinaganda kasi kay Yorme, mga kababayan. Kaya isa lang talaga ang masasabi ko. Meron pang inisyo sa kanya noon na binenta daw yung DB Mall. Hindi po totoong binenta yun. Actually, ang katotohanan po doon sa DB Mall na yun, matagal na yun kasi na pinaparentahan. No? Sa ilang mayor na ang dumaan, nakakontrata na yun. So, ano pang gagawin ni Yorme doon? Babaguhin pa niya? Ipaparenovate pa niya? Ang mga tao, bihira lang naman pumupunta doon at bumibili kasi hindi ka pa aabot sa DB Mall. Meron nang bubungad sa'yo. Nandyan na ang tutuban. Nandyan na yung mga sa sidewalk, di ba tol? Kaya ang gagawin mo doon sa DB Mall, ibenta na lang. At least yung binintahan no, nagamit naman, hindi naman binulsa. Iba kasi si Yorme talaga. Actually, nung nakaraang administrasyon, bago napalitan ni Yorme, kung naalala nyo noon, nagtapo ng basura. Anong ginawa? Sinundan at sinibot para sabihin na nilinis ang Maynila. Diba? Si Yorme kasi ayaw ng ganun. Actually, sa totoo lang si Yorme lang ang kaisa-isahang mayor ng Maynila na nakapagpaganda ng Maynila. Ilan na po ang award na natanggap ng Manila nung si Yorme ang mayor? Manila ang pinaka. Alam mo yun tol, yung natanggap ni Yorme sa Manila nung naalala ninyo? Manila ang pinaka maunlad, no? Na city sa buong Asia. Ngayon, may narinig pa ba kayong ngayong ganon? Wala. Manila ang pinakamalinis na ilog. Tinalo ang China. Pero nung hindi na si Yorme ang mayor, narinig nyo pa ba yun? Wala. Alam mo sa totoo lang, aminin man natin o sa hindi. Kahit hindi taga Maynila, alam nila yan. Ako mismo na nasa Manila nakatira, ramdam ko yung pagbabago. Ramdam ko noon. Simula nung si Yorme ang tumayo, lahat ng estero, alam mo yung ilog tol? Yung mga dinadaanan ng basura, ang linis. Yung mga estero sa buong sa buong Maynila, ang linis. Dati, yung estero tol, hindi gumagalaw ang tubig. Naalala mo, puro basura yung naka-stack, ang baho pa. 'Di ba? Pero ngayon, napakalinis. Pero ngayon, kung balikan mo, nung hindi na si Yorme ang mayor, anong hitsura ng estero? Maluwag ang Divisoria. Oo, lumuwag ang Divisoria kung naalala nyo. Kung naalala nyo dati, kapag December, night market, naglalakad ka na nakadikitan kayo, hindi ka halos makagalaw. Pero ngayon, ang Divisoria, labas-pasok na. Yung mga jeep, mga e-bike. Pero dati hindi mo nararanasan yan. Ultimo lupa, may paninda. Tao lang ang pwedeng magkasya, ni motor hindi kasya. Bakit? Nung panahon na yon, nasiksikan ang paninda, malaki ang kupit ng gobyerno ng Maynila noon. Ang laki ng patong nun tol, di ba? Oo, bukod sa pulis, may patong doon. Mayor, may patong doon. Chairman, may patong doon. Kagawad, may patong doon. Doon na uso si Pati at si Eddie. Oo, doon na uso si Eddie at si Pati. Tapos ang sabi nila, Yorme, sino ba yan si Eddie at si Pati? Si Eddie siya, Pati siya. Naghahatian. Pati ikaw, di ba? Nung ibigay ni Mayor kay Eddie, ibigay ni Eddie kay Pati kay Mayor, si Eddie at si Pati. Alam ni Yorme yan.
Oh, bakit nangyari yung mga ganon? Si Yorme lang din ang nakabisto ng ganon, di ba? Naalala mo? Ilang mayor ang dumaan, ilang city councilor ang dumaan. Hindi nila sinabi yun. Alam niyo kung bakit? Kasi kasabwat sila. Mga tagong kalye. Mga tagong kalye. Yung mga gidli-gidli. Hindi, mga tagong kalye na pinabukas ulit ni Yorme. Yung mga kalye noon na nasarado, binuksan niya. Naalala niyo yung clearing operation dati na ang mga bahay na sumubra na sa pathway. Ang ginawa niya noon, di ba? Nandyan si General Sukat. Pinagtatanggal yun. Yung mga natutulog sa bangketa na yung mga karikariton lang. Pinagtatanggal yun. Walang mayor na nakagawang ganyan. Doon na uso si Eddie at si Patty. Di ba? Yun ang kinakagandahan nung si Yorme ang mayor. Pero nung ngayong kasalukuyang administrasyon, ng Maynila ha, hindi yung sa local lang, hindi sa national. Wala. Kung naalala nyo yung patalastas ni Yorme at ni Mayurahani, sabi ni Mayurahani, unti-unti na nating natutupad ang ating pangarap para sa Manila. Sabi naman ni Yorme, kaya ate, ipagpatuloy mo ang naumpisahan. Kaya ba? Sabi ni Hani, kayang-kaya. Ano nangyari? Anong nangyari sa kayang-kaya? Kaya isa sa rason kung bakit bumabalik si Yorme pagka mayor ng Maynila. Kasi nakita niya na ang kanyang naumpisahan nahinto. Sa ilang mayor na sa Maynila na dumaan, si Yorme lang ang nakapagpabalik ng Manila Zoo. Napakaganda ng Manila Zoo. Kita nyo? Ilang mayor na nang dumaan sa Maynila, si Yorme lang ang nakagawa sa loob ng 3 years. Condominium. Binondominium. May mga, alala nyo yung eskwelahan sa Almario. Ano pangalan ng tol? Yung Almario? Elementary School? Oh, public yun, pero naka-elevator. Aircon pa. Public na parang private. Walang nakakagawa niyan. Meron pa yung Science High School ba yun? Meron pa yung hospital ng Maynila, napakadami na nagawa ni Yorme. Kaya kung dumaan kayo dyan sa may Plaza Dilaw, papuntang Ruhas, Ruhas Boulevard ba yan, Lagtahan? Di ba nandyan nakapaskil yung mga billboard ni Yorme na mga nagawa niya? Ngayon, subukan yung puntahan, binaklas lahat ni Hani. Totoo yan, lahat ng mga nagawa ni Yormeng maganda na naka-billboard, binaklas lahat ni Hani. Wala na kayong makikita. Kasi alam niyo kung bakit. Nakakahiya naman kasi na si Yorme ang hindi na mayor, si Hani ang mayor, pero walang nagawa. Pinagbabaklas lahat. Ngayon yung sabihing traidor si Yorme. Sino ba ang traidor? Yung walang ginawa, pero pinabaklas yung nagawa? O yung nakagawa na tahimik lang? Diba? So yun lang yung aking reaction video. Kung pagbabasihan natin nagawa ni Hani at ni Yorme, walang nagawa si Hani. And I thank you. God first.